Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back ng ating YouTube channel. For this video, isa naman pong concern ng ating pong subscriber, ang ating pong sasagutin. Ito'y tungkol po sa pagkakaroon ng bukol ng kanyang alagang inahing baboy. So kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pangagrikultura, mag-subscribe lang kayo sa ating YouTube channel. Ryan Patinio, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. Ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung pagkakaroon ng bukol ng inahin po ng atin pong isa pong subscriber. Ayan, kung nakikita nyo po mga kaibigan, ito po yung bukol doon po sa tiyan ng kanyang inahing baboy. Ayan, kung nakikita nyo po, yan po kanyang bukol. Yung kanyang inahin po ay malapit na pong manganak. Pero mayroon pong bukol dito po sa bandang tagiliran ng kanyang tiyan. Yung mga bukol po sa mga inahing baboy katulad po nito mga kaibigan ay kadalasan ang laman po nito ay mga sekresyon. Ito po yung inahin ng ating kaibigan na mayroon pong bukol sa bandang tiyan. Ito po yung malapit na pong manganak at saka nakita niya yung bukol na parang lumalaki dito po sa gilid ng tiyan ng kanyang inahin. Kadalasan po sa mga baboy po na magkakaroon ng bukol, ang laman po nito ay nana o kaya naman yung parang powder o parang tik-tik kung tawagin. At saka yung parang malapot na kulay puti o yung nana na parang natutuyo na po mga kaibigan. Ang kadalasan pong dahilan kung bakit po nagkakaroon ng bukol ng ating mga inahing baboy ay yung mga kagat ng lamok. Kung napansin nyo po yung ating mga alagang baboy kapag hapon, marami po yung lamok na kumakagat sa kanila. Sa bandang likuran, sa bandang tagiliran, sa bandang tiyan, sa bandang ulo, kahit saang parte po ng ating mga alagang baboy ay kinakagat po yan ng lamok. Yung kagat ng lamok po kasi, mayroon po yung parang hole o butas na naiiwan. Hindi po yung diretsong sasara. Microscopic po na butas po yan. Pero, kapag yan po ay napasukan po yan ng bakterya doon sa loob ng pinagkagatan ng lamok, yan po ang sanhi na magkakaroon ng infected na ganito, na magkakaroon po ng bukol ng ating mga alagang baboy. Ang mga ganitong bukol po ay hindi na po ito kailangan pang bigyan natin ng antibiotic o kahit ano pang mga prophylaxis. Kasi po, ito po ay pwede po nating paputukin o hiwain kapag medyo hinog na po yung kanyang bukol. So sa tingin ko po dito sa kanyang inahing baboy mga kaibigan, ito po ay hinog na po. And then, mas maganda nito kasi malapit na pong manganak yung inahing baboy mo kaibigan. So ang advice ko, ang payo ko po sa iyo, kasi po malapit na pong manganak yung inahing baboy mo, kapag aabot na po sa panahon na siya pinanganak o maglilibor na po siya, pwede niyo pong hiwaan ito pong bukol niya para yung sakit ng kanyang paglilibor o sakit ng kanyang panganganak at saka yung sakit ng paghiwa dito po sa kanyang bukol ay iisa lang. Para po mailabas po yung mga nana dito po sa loob ng kanyang bukol. Kasi po 100% po ako, ang laman po dito ay nana na medyo malapit na pong matuyo, yung sticky na nana. Pero hindi naman po ito mabaho kaibigan. Kasi po nasa loob lang siya. Kapag hinihintay kasi natin na ito po'y puputok, medyo matagal-tagal pa ang ating aantayin. Kaya mas maganda habang nanganganak ng ating inahing baboy o habang siya naglilibor ay hiwaan mo yan ng konti lang, mga 1 inch lang kataas. At pagkatapos maghiwa kaibigan, pisilin mo at saka pag pisil mo ay lalabas po yung mga nana na kulay puti. Anyan, paglabas po ng nanay kulay puti, huwag mo munang basain yung inahing baboy mo. Huwag mo munang paliguan kasi kakapanganak pa lang. So pwede mo yang hindi papapaliguan para yung tubig po ay hindi po papasok sa loob ng sugat. Nang sa ganon, yung lahat ng kanyang mga secretion sa loob ay mailabas. Pagkahiwa nyo po dito sa ibabaw ng kanyang bukol, pisilin nyo taga lahat hanggang mailabas yung lahat ng nana, hanggang mailabas yung mga dugo niya din sa loob. Para lahat po ng secretion sa loob ay mailabas. Yan lang po yung gamot sa ganyan kaibigan. Huwag po kayo mag-alala kasi hindi naman po yan delikado. Maraming beses na po ako naka-experience ng ganyan. Minsan sa dito sa bandang leeg, sa bandang balakang, sa bandang dito din sa dibdib niya, mayroon din ganon. Ang ginawa ko lang ay kapag malapit na pong manganak, isinabay ko lang sa papapanganak ng aking mga inahing baboy para yung sakit po, isahan na po niyang mararamdaman. And then kapag yung inahing baboy nyo po, kasulukuyang buntis, obserbahan nyo yung kanyang bukol. Malalaman kasi natin kapag medyo hinog na yung bukol kasi mag-iiba yung kulay. Katulad yan, ayan. Diba yung kulay niyan ay parang may puti na po sa may tagiliran. So yung parang may puti na po sa tagiliran, saka parang numinipis na po yung kanyang balat. Ang ibig sabihin yan, medyo hinog na po yung kanyang bukol. Huwag nyo po siyang hiwain kapag hindi pa hinog.
Kasi po, ang lalabas niyan ay mga dugo lang po at saka yung mga nana sa loob ay hindi pa ganun ka sticky. Kaya pag hiniwa nyo yan, ang mas maraming lumalabas ay dugo compared po sa mga nana talaga. Kaya palaging tandaan, bago nyo ihiwain yung mga bukol na ganyan, ay dapat hinog na po yung bukol at saka nag-iiba na po yung kanyang kulay. Katulad po dito po sa ating inahing baboy na ating pong kaibigan. Yan po ating vlog ngayon. Asa na naman po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman tungkol po kung paano solusyonan yung mga bukol nating mga inahing baboy na malapit na pong mga anak po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.